A blessed day, dear learners. Welcome to a wonderful day of learning. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the fundamentals of electricity, key concepts and principles. Your safety is paramount, so please remember to take all necessary precautions while working with tools and materials. May God bless you and keep you safe always as you pursue your passion for knowledge. Join me on the Enlightening Teacher Lumaban YouTube channel, where we'll share knowledge, skills, and joy together. Let's make this learning experience enjoyable and enriching. Happy watching. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Electricity is a form of energy that originates from the movement or interaction of charged particles such as electrons, negatively charged, and protons, positively charged. It can exist in two primary forms. Static electricity, where charges accumulate and remain at rest until discharged. Current electricity, where electric charges are in constant flow, typically through a conductor. Ang elektrisidad ay isang anyo ng enerhiya na nagmumula sa paggalaw o pakikipag-ugnayan ng mga particle na may charge, gaya ng mga electron, negatively charged, at protons, positively charged. Maaari itong umiral sa dalawang pangunahing anyo. Static na kuryente, kung saan nag-iipon ng mga singil at nananatili sa pahinga hanggang sa ma-discharge. Kasalukuyang kuryente, kung saan ang mga singil ng kuryente ay patuloy na dumadaloy, kadalasan sa pamamagitan ng isang konduktor. Key concepts. Current. Definition: current refers to the continuous flow of electric charge through a conductor in a specific direction. It is typically carried by moving electrons in a conductor such as a metal wire. Types. Direct current, DC, the flow of electric charge in a single direction. Common in batteries and other low-voltage devices. Alternating current, AC, the electric charge periodically reverses direction. This is the form of electricity typically supplied to homes and businesses for powering appliances and lights. Kasalukuyan. Kahulugan: ang kasalukuyang ay tumutukoy sa tuloy-tuloy na daloy ng electric charge sa pamamagitan ng isang konduktor sa isang tiyak na direksyon. Ito ay karaniwang dinadala sa pamamagitan ng paggalaw ng mga electron sa isang konduktor tulad ng isang metal wire. Mga uri. Direct current, DC, ang daloy ng electric charge sa isang direksyon. Karaniwan sa mga baterya at iba pang mga aparatong mababa ang boltahe. Alternating current, AC, panapanahong binabaligtad ng electric charge ang direksyon. Ito ang anyo ng kuryente na karaniwang ibinibigay sa mga tahanan at negosyo para sa pagpapagana ng mga appliances at ilaw. Voltage, electric potential difference. Definition: voltage is the difference in electric potential energy between 2 points in a circuit. It is the force that pushes electric charge through a conductor. Unit, measured in volts, V. Resistance. Definition: resistance is the opposition to the flow of current within a material. It determines how easily electricity can flow through a given material or circuit. Unit, measured in ohms, omega. Ohm's law, the relationship between voltage, V, current, I, and resistance, R, is expressed as V katumbas I pinarami ng R. V katumbas I, times R. V katumbas I pinarami ng R. Boltahe, potensyal na pagkakaiba ng kuryente. Kahulugan: ang boltahe ay ang pagkakaiba sa electric potential energy sa pagitan ng dalawang punto sa isang circuit. Ito ang puwersa na nagtutulak ng singil sa kuryente sa pamamagitan ng isang konduktor. Unit, sinusukat sa volts, V. Paglaban. Kahulugan: ang paglaban ay ang pagsalungat sa daloy ng kasalukuyan sa loob ng isang materyal. Tinutukoy nito kung gaano kadaling damaloy ang kuryente sa isang partikular na material o circuit. Unit, sinusukat sa ohms, omega. Batas ng Ohm, ang relasyon sa pagitan ng boltahe, V, kasalukuyang, I, at paglaban, R, ay ipinahayag bilang V katumbas I pinarami ng R. V katumbas I, times R. V katumbas I pinarami ng R. Insulator versus conductor. Insulator. Definition: a material that resists the flow of electric current.
Insulators have tightly bound electrons that do not easily move. Examples, rubber, glass, plastic, and wood are common insulators. Applications, insulators are used to protect us from electric shock and to coat electrical wires to prevent the loss of current. Conductor. Definition, a material that allows the free movement of electric charge due to loosely bound electrons. Examples, metals such as copper, aluminum, gold, and silver are excellent conductors. Applications, conductors are used to transport electric current in circuits, power lines, and electronic devices. Insulator kumpara sa konduktor. Insulator. Kahulugan, isang material na lumalaban sa daloy ng electric current. Ang mga insulator ay may mahigpit na nakagapos na mga elektron na hindi madaling gumalaw. Mga halimbawa, ang goma, salamin, plastic, at kahoy ay karaniwang mga insulator. Mga aplikasyon, ang mga insulator ay ginagamit upang protektahan tayo mula sa electric shock at para malagyan ng mga electrical wire upang maiwasan ang pagkawala ng kasalukuyan. Konduktor. Kahulugan, isang material na nagbibigay daan sa malayang paggalaw ng singil ng kuryente dahil sa maluwag na pagkakagapos ng mga elektron. Mga halimbawa, ang mga metal tulad ng tanso, aluminyo, ginto, at pilak ay mahusay na konduktor. Mga aplikasyon, ginagamit ang mga konduktor upang magdala ng electric current sa mga circuit, linya ng kuryente, at mga elektronikong aparato. Electric power. Definition, electric power is the rate at which electrical energy is transferred by an electric circuit. Unit, measured in watts, W. Formula, power, P, can be calculated by the equation. P katumbas V pinarami ng I P katumbas V, times IP katumbas V pinarami ng I. Where P is power, V is voltage, and I is current. Electric power. Definisyon, ang electric power ay ang rate kung saan ang elektrikal na enerhiya ay inililipat ng isang electric circuit. Unit, sinusukat sa watts, W. Formula, ang power, P, ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng equation. P katumbas V pinarami ng IP katumbas V, beses IP katumbas V pinarami ng I. Kung saan ang P ay kapangyarihan, ang V ay boltahe, at ako ay kasalukuyan. Circuit. Definition, a circuit is a closed loop or path through which an electric current flows. A complete circuit consists of a power source, such as a battery or power plant, a conductor, wire, and a load device using the power, such as a light bulb. Types. Series circuit, a circuit where the components are connected end-to-end, so the current flows through each component in a single path. Parallel circuit, a circuit where components are connected across common points, allowing the current to divide and flow through multiple paths. Circuit. Kahulugan, ang circuit ay isang closed loop o landas kung saan dumadaloy ang isang electric current. Ang kumpletong circuit ay binubuo ng pinagmumulan ng kuryente, gaya ng baterya o power plant, conductor, wire, at load device na gumagamit ng power, gaya ng bombilya. Mga uri. Series circuit, isang circuit kung saan ang mga bahagi ay konektado end-to-end, kaya ang kasalukuyang dumadaloy sa bawat bahagi sa isang solong landas. Parallel circuit, isang circuit kung saan ang mga bahagi ay konektado sa mga karaniwang punto na nagpapahintulot sa kasalukuyang nahatiin at dumaloy sa maraming mga landas. Capacitor. Definition, a capacitor is a device that stores electrical energy in an electric field. It is commonly used in electronic circuits for filtering, buffering, and energy storage. Electromagnetism. Definition, electromagnetism is the interaction between electric currents and magnetic fields. When an electric current flows through a wire, it generates a magnetic field, and conversely, a changing magnetic field can induce an electric current in a conductor. Capacitor. Kahulugan, ang capacitor ay isang aparato na nag-iimbak ng elektrikal na enerhiya sa isang electric field. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga electronic circuit para sa pagsala, pag-buffer, at pag-iimbak ng enerhiya. Elektromagnetismo. Kahulugan, ang electromagnetism ay ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga electric current at magnetic field. Kapag ang isang electric current ay dumadaloy sa isang wire, ito ay bumubuo ng magnetic field, at sa kabaligtaran, ang pagbabago ng magnetic field ay maaaring mag-udyok ng electric current sa isang conductor.
Understanding these fundamental principles allows us to harness and control electricity for a variety of applications, from powering homes and industries to operating modern electronic devices. Ang pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyong ito ay nagpapahintulot sa amin na gamitin at kontrolin ang kuryente para sa iba't ibang mga aplikasyon, mula sa pagpapagana ng mga tahanan at industriya hanggang sa pagpapatakbo ng mga modernong elektronikong aparato. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabun YouTube channel.